At muli ay ating idedeklara ang mga katotohanan ng mga salita ng Diyos. Tanungin mo nga ang iyong katabi, are you ready? I declare I have the grace I need for today. My life is marked by excellence and integrity. God makes all grace abound toward me, so that I always have all sufficiency and abundance for every good work. I will live with purpose, passion, and praise, knowing that I was destined to live in victory. I can do all things through Christ who strengthens me. I declare I am God's servant, and He takes pleasure in my prosperity. I give and I receive good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into my lap. I will not just survive, I will thrive. I am blessed when I come in and blessed when I go out. The very best is yet to come. These are all my declarations. In the name of my Lord Jesus Christ, Amen. Hallelujah. Bago ka umupo, pwede mo bang sabihan ng 5 tao, you are victorious. You are victorious. You are victorious. At maging sa mga kasama natin sa FB Live, we are all victorious. You are victorious. You may take your seat. At sa atin pong pag-upo, bigyan nga natin muli ng palakpak ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. We are now celebrating the resurrection of our Lord Jesus Christ. Ang Diyos na ating kinikilala, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na ating sinasamba, siya ay Diyos na mabuti, siya ay Diyos na matapat, siya ay Diyos na nagmamahal sa atin. Amen. And the second person of the Godhead, the God the Son, our Lord Jesus Christ, He died on the cross, but on the third day, He rose from the dead. And He is alive forevermore. Ito po ang ating ipinagdiriwang, inaalala natin, ginugunita natin, ang muling pagkabuhay. Of course, ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, napakarami nating dahilan upang tayo ay magalak at magkaroon ng pag-asa. Marami ang nagiging dahilan upang tayo din ay ma-discourage. Maraming mga nagiging dahilan upang ang tao ay mawala ng pag-asa. Napakarami ding dahilan upang ang tao ay magkaroon ng takot sa mundong ginagalawan natin. Life, I believe, life is very challenging. And the more, because we are in the last days, napakarami ang mararanasan natin na mga matitinding pagsubok. But because our Lord Jesus Christ died on the cross and rose from the dead, lahat ng dahilan upang tayo ay magalak, upang tayo ay magkaroon ng mapuno ng pag-asa, dapat tayo ng mga anak ng Diyos ay sama-samang nagdiriwang dahil alam natin tayong lahat ay mananagumpay. Pwede bang i-declare ulit natin, I am victorious. So ang title ng ating pag-uusapan ngayon, The Power of His Resurrection. And of course, this is not just the resurrection of an ordinary man. Napakarami nating maririnig na mga tao na namatay o naka-experience ng kamatayan sa buhay nila or near-death experiences at muling nabuhay, na-revive. Maaaring may mga narinig kayo na mga tao na ilang segundo o ilang minuto o baka nga 24 hours clinically dead. No? Pero nabuhay na muli.
Pero yung tinutukoy natin dito, yung pag-uusapan natin, the power of His. It's all about the resurrection of our Lord Jesus Christ. At tutunghayan natin, what is the difference? Marami na tayong narinig, na namatay, na buhay, nabasa natin sa Biblia, yung anak ng Shunammite woman, namatay, muling nabuhay, maging sa books of the Gospels, napakaraming mga tao, kilala natin si Lazarus, siya ay namatay, nakalibing na siya ng 4 na araw. Subalit siya ay nabuhay na muli. So ano yung kapangyarihan na meron ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo na nakakaiba sa mga taong nakaranas din na mabuhay na muli? Of course, tayo na mga anak ng Diyos, we are expecting, we are anticipating the final resurrection. The resurrection of the dead. That God will give His people, His children, a glorified body. Alam nyo, merong 3 bahagi kasi ang pagkakristyano natin. Yung tinatawag na justification, tayo ay napawalang sala, hindi dahil tayo ay napatunayan na not guilty. Sino dito aamin siya ay guilty talaga? Na siya ay nagkasala. Amen? Na hindi lang natin sinisisi yung mga ninuno natin, Adam and Eve, when they rebelled and disobeyed God in the Garden of Eden, hindi lang sila. Pero tayo ay may mga personal accountabilities, alam natin na intentionally nakagawa tayo ng mga kasalanan. Sino dito umaamin na siya ay nagkasala sa harapan ng Panginoon? Can I hear your amen? At dahil tayo ay nagkasala, may kabayaran ang mga kasalanan na nagawa natin sa ating Panginoon. Subalit, ang pinag-uusapan natin dito, ang ating Diyos na buhay, siya ay namatay, nabuhay na muli, at siya ay buhay magpakailanpaman. Tayo na mga anak ng Diyos, we are expecting, we are anticipating that one day, the resurrection of the dead, hindi lang yung justification, merong tinatawag na sanctification, nandito tayo sa process ng sanctification. But one day, we are anticipating glorification. The Lord will glorify us. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Pwede ba natin sabihin, Hallelujah! Alam nyo, isa sa tinuturo sa atin ng Panginoon upang as God's children, we will experience victory. Now we will learn how to be grateful to God. Amen? That we will learn to set aside our problems, our challenges. Nandyan yan, totoo yan. Hindi natin yan dinedeny. Subalit, we have the mind of Christ. Alam natin ang mga bagay na ating pinagdadaanan, temporary lang yan. Subalit, merong katagumpayan sa ating Panginoong Jesucristo. Can I have your amen? And we will read in the book of 1 Corinthians chapter 15 from verse 1 up to verse 4. Subalit ito pong half day lang tayo ngayon. Wala tayong gawain, wala tayong training, equipping, wala tayong gawain sa Lagro. So mamaya kapag kayo ay nakarating sa kanya-kanya ninyong mga tahanan, I encourage you to read the whole 1 Corinthians chapter 15. So mas ma-appreciate ninyo ang pag-uusapan natin ngayon. 1 Corinthians chapter 15 from verse 1 to 3, this epistle or letter for the church of Corinth was written by Apostle Paul. So kung kayo po ay bago dito sa mga kasama natin via online, si Apostle Paul ay dating kilalang Saul of Tarsus. At itong Saul of Tarsus na ito, siya ay persecutor of the church. Umuusig sa simbahan ng Diyos.
umuusig sa mga tagasunod ng Diyos, umuusig sa mga mananampalataya. Siya ay persecutor. From persecutor, he became a pastor. Kakaibang istorya. Meron naman mga pastor naging persecutor. Ibang usapan yon. Hindi talaga yon pastor. Ano yon? Impostor. Pero itong Saul na ito, persecutor ng church, he became a pastor, he became a church planter, he became an apostle. At meron siyang mga isinulat under the inspiration of the Holy Spirit. So habang binabasa natin itong 1 Corinthians chapter 15 at yung pag-aaralan natin, the power of His resurrection, maging sensitive ang spiritual ears, spiritual mind, maging sensitive ang spirit natin to receive from God, to hear the voice of the Spirit. Sino dito naniniwala sa umagang ito, kakausapin ka ni Lord? Na itong celebration natin ng resurrection of our Lord Jesus Christ, palalakasin pa ng Panginoon at papatataasin ang antas ng ating pananampalataya. Tandaan natin mga kapatid, nandito tayo ngayon sa year 2024, year of full blast. At itong month of March, ang ating tema, full blast commitment. Not partial commitment, but full blast commitment. Maraming anak ng Diyos by commitments. Committed naman kay God. Pero itong month of March, tinuturuan tayo ng Panginoon, hindi ka lang maging committed, pero ang commitment mo kay Lord, dapat full blast. Umarap ka nga sa katabi mo. Sabihan mo siya, kapatid, dapat ang commitment mo kay God full blast. Kasi may mga commitment tayo sa iba't ibang mga bagay. Hindi lang naman tayo committed kay God. Sino dito committed ka sa pag-aaral mo? Committed ka sa trabaho mo? Committed ka sa business mo? Committed ka sa boyfriend mo? Committed ka sa girlfriend mo? Committed ka sa... Marami tayong commitments. Pero dapat, pag ang pinag-usapan ay commitment kay God, ang commitment kay God, walang katapat, walang kaagaw. Yan ang full blast commitment. Na kapag ka may pinagagawa sa iyo si Lord, may humadlang dyan, may humarang, alam mo pinagagawa sa iyo ni Lord, walang hadlang-hadlang, walang harang-harang. You are not willing to receive excuses, to make excuses, but instead, i-overcome mo ang lahat because you are fully committed. Your commitment to God is full blast. Tanungin mo nga ang katabi mo, kapatid, full blast ba ang commitment mo kay God? At pag natapos itong month of March, lilipat tayo sa ibang theme, pero full blast pa rin, and we will be talking about full blast in soul winning. But let us read 1 Corinthians chapter 15, starting verse 1. Now, brothers, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received, and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved. If, sabihin nga natin if. Ang sabi dito ng letter ni Apostle Paul, by this gospel you are saved if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. Itutuloy natin ang verse 3, but tignan muna natin itong mabuti. Ang sabi dito sa letter ni Apostle Paul, 1 Corinthians 15, nung sinimulan niya ito, ang sabi, now brothers. Meaning, obvious na itong chapter 15 was written for the believers. The sons and daughters of the kingdom. Kaya in-address ni Apostle Paul yung mga recipient ng letters na ito as brothers. Magkakapatid tayong lahat sa Panginoon. Sabihan mo nga ang iyong katabi, mahal na mahal kita sa Panginoon, kapatid.
So yung katabi mo na yan, huwag mo lang titignan na ka-churchmate. Huwag mo lang titignan niya na kaibigan. Huwag mo lang yan titignan na BFF. Huwag mo lang titignan yan na crush mo. Baka nandito yung crush mo. Hindi mo lang siya crush. Siya ay kapatid sa Panginoon. Amen. At ang sabi dito ng letter ni Apostle Paul, I want to remind you of the gospel I preach to you. Dapat talaga ang mensahe ng mabuting balita ay maipahayag. At pinapaalalahanan ni Apostle Paul ang mga believers, ang mga kapatiran sa Corinth. Gusto niyang bigyan ng paalala. Ano ang paalala ni Apostle Paul? Ang pinapaalala niya ay yung mensahe ng mabuting balita because the word gospel means good news. At itong mabuting balita na ito, ang mga tumatanggap nito ay tinatayuan, naninindigan sa message of the gospel. Hindi lang ito basta dapat naririnig. Ang tunay na anak ng Diyos, ang tunay na nananampalataya sa Panginoon, paninindigan. Ipaglalaban. Alam nyo, kapag tinignan natin ang buhay ng mga believers, early believers, they are all willing to die for the sake of the gospel. Amen. Are you willing to die for the sake of the gospel? Is that our commitment? We will stand for God. We will stand for Jesus Christ and for the gospel. Sino yung gumagawa ng ganong decision? At ang sabi pa dito ni Apostle Paul, by this gospel you are saved. Kaya nga siya mabuting balita. Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng mabubuting magagawa natin. It's not enough. Ang sabi ng salita ng Diyos, for all have sinned and fall short of the glory of God. Romans chapter 3 verse 23, lahat tayo ay nagkulang, hindi umabot sa kalwalhatian ng ating Diyos. Let us now proceed to verse 3. For what I received, I pass on to you as of first importance. Maraming mga bagay ang mahalaga sa atin. At maaaring hindi lang mahalaga, importante pa. Bishop, parehas lang yon. Pero ito, ibang klase. Ito yung top sa priority ni Apostle Paul na nais niyang malaman, matanggap ng mga believers sa Corinth. For what I receive, I passed on to you as of first importance. Kaya nga pagdating natin sa full blast in soul winning, dapat hindi lang yan important sa atin. Pero dapat ang soul winning, tuturuan tayo sa month of April. Tuturuan tayo ng Diyos, ng salita ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos, na maging top sa priority natin ang soul winning. That Christ died for our sins, according to the Scriptures, that He was buried. Siyempre, siya ay namatay, kaya siya ay nailibing. That He was raised on the third day, according to the Scriptures. Our Lord Jesus Christ, He died for our sins. He was buried, and on the third day, He rose from the dead. Pwede bang palakpakan natin ang ating Diyos na buhay? Hallelujah! Alam niyo, dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, dahil sa nangyaring ito, historic event na ito, tayong lahat ay may buhay na walang hanggan, napatawad sa ating mga kasalanan, at tayong lahat ay mananagumpay. So let's talk about the power of His resurrection. Napakarami nito. Nung pinag-aaralan ko, nasa 20 points na ako, nadadagdagan pa. So I decided to choose 3 this morning. Dahil kinausap ako ni Pastor Rosel, ang sabi niya sa akin, mahaba ang program natin bukas. May mga magte-testify. At meron pang special, mga bao, merong special number. Hindi ba natin pakantayin si Carol? Isa lang ba talaga? So mahaba daw ang ating program at syempre may mga
kainan pa. At pwede din nyo kaming samahan sa mga kasama natin sa FB Live, ipag-pray nyo kami. So, ano ba yung power ng resurrection? I want to share 3 this morning. Number 1, the resurrection of the Lord Jesus Christ. Our Lord Jesus Christ defeated death. Death is so powerful. Hindi kayang gapiin ng tao, ng talino ng tao, ng lakas ng tao, kahit ang gaano kalakas ang tao, kahit gaano niyang i-preserve ang kanyang kalakasan, kahit gaano katalino ang tao, pinipilit na makadiscover ng kaparaanan upang humaba ang buhay o upang ang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, pero magpahanggang ngayon, hindi pa rin natatalo ng talino, lakas, kakayanan ng tao ang kamatayan. Death is so powerful. Pero gaano ang kapangyarihan ng resurrection ng ating Panginoong Jesucristo? The resurrection of the Lord Jesus Christ defeated death. Hindi na-overcome ng kamatayan ng Shunammite woman, hindi nadaig ng mga taong namatay nung unang panahon ang kamatayan. Nakaranas lang sila na muling mabuhay, pero hindi nila napagtagumpayan ang kamatayan. Subalit ang ating Panginoong Jesucristo, nang siya ay namatay, He died on the cross, He was buried, and He even descended into Hades. And then on the 3rd day, He rose from the dead. Ang sabi ng Acts chapter 2, verse 23, this man, our Lord Jesus Christ, was handed over to you by God's set purpose and foreknowledge. And you, with the help of wicked men, put Him to death by nailing Him to the cross. Gusto kong ipakita sa inyo na itong Acts chapter 2, ito ay pangangaral ni Apostol Pedro. Nung nagkaroon ng Pentecost, tumayo si Apostol Pedro, filled by the Holy Spirit, at nagsimula siyang mangaral. Bahagi ito ng kanyang pangaralan. Sabi niya sa mga tao, this man, kasi tanyag na tanyag ang Panginoong Jesucristo nung panahon na to, no? Kasi itong pangangaral na ito, after 40 days ng death, the death and resurrection of our Lord Jesus Christ, after 40 days. Kaya matunog na matunog pa yung balita, more than a month pa lang. Fresh na fresh yung balita. Kaya kinakausap niya yung mga tao, sabi niya, this man was handed over to you by God's set purpose and foreknowledge. Sa totoo lang, wala kayong kakayanan na siya ay patayin. Ang tao walang kakayanan na patayin ang Diyos, maliban pinahintulutan ng Diyos. Ito ang sinasabi ni Apostle Peter, and you with the help of wicked men put Him to death by nailing Him to the cross. Kaya nga, ang Panginoong Jesucristo ay totoong namatay. May mga paniniwala kasi na ang Panginoong Jesucristo, may mga relihiyon na nagtuturo na si Jesus Christ ay hindi naman talaga namatay. Na ang Panginoong Jesucristo daw, nung siya ay naipako sa krus, dumating daw siya daw ay iniligtas ng Diyos upang siya ay hindi mamatay sa krus ng Kalbaryo. Subalit ang tinuturo, kasi kung hindi namatay si Jesus Christ sa krus, walang resurrection. Hindi pwedeng mabuhay na muli kung siya ay hindi namatay. So dito tinuturo, ang sabi ni Apostle Peter, God raised Him from the dead. Siya ay totoong namatay. Tingnan niyo ang verse 24. But God raised Him from the dead, freeing Him from the agony of death. Read between the lines. Ano yung agony of death? Hindi ito agony ng katawang lupa. Dahil ang katawang lupa, pag namatay na yan, kahit tusok-tusukin mo yan,
Kahit tadtadin mo yan ng pino, wala na yang mararamdaman na sakit. So ang tinutukoy dito ay yung agony ng soul. Freeing him from the agony of death. So ang ibig sabihin, ang kaluluwa, pag namatay ang katawang lupa, meron pa rin niyang nararamdaman na paghihirap. Buo ang senses, may kamalayan, at may nararamdaman. At ang sabi dito, because it was impossible for death to keep its hold on Him. Ang Panginoong Jesucristo, siya ay namatay, inalaw ng Diyos Ama, bahagi ng kanyang plano magmula pa ng pasimula. Subalit, walang kakayanan ang kamatayan na pagtagumpayan ng Diyos when He rose from the dead, na pagtagumpayan ng Diyos ang kapangyarihan ng kamatayan. Lahat ng naniniwalang mananagumpay ang ating Diyos at siya ay mananagumpay, pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Hallelujah! Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15, ayan yung binasa natin kanina, chapter 15. Pagdating ng verse 55, ang sabi dito, where, O death, is your victory? Alam nyo, yung letter na yan ni Apostle Paul, pag binasa ninyo, as if he was mocking death. Asaan ka na? Asaan ang lakas mo? Asaan ang kamandag mo, kamatayan? Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin. And the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us victory through our Lord Jesus Christ. Pwede ba nating sabihin, Amen? Pwede ba nating sabihin, Praise the Lord? Dahil muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo na pagtagumpayan niya ang kamatayan, at dahil dito, tayo na mga nananampalataya, tayo na mga anak ng Diyos, mapagtatagumpayan din natin ang kamatayan. Actually, napagtagumpayan na ng mga nananampalataya sa Diyos. Tunay na nananampalataya sa Diyos, napagtagumpayan na ang kasalanan. Can I have your amen? A louder amen. Ang sabi ng Hebrews chapter 9 verse 24, for Christ did not enter a man-made sanctuary that was only a copy of the true one. If you will read the book of Hebrews, chapter 9, ang pinatutungkulan dito, pinapakita yung tabernacle. Sa tabernacle, merong tinatawag na holy place, pero merong nahahating curtain, humahati. Nakaharang na curtain, at yung susunod ay yung tinatawag na most holy place. At ang nakakapasok lang dyan ay high priest. At kinakailangan meron siyang daladalang dugo. At ginagawa yan ng high priest taon-taon, over and over and over again. At ang sinasabi dito sa Hebrews chapter 9 verse 24, dito ang Panginoong Jesucristo na our high priest. Amen. At ang pinasok niya, hindi ito yung sanctuary na gawa ng tao, pero ang sabi dito, ito ay sanctuary sa langit. Sabi, for Christ did not enter a man-made sanctuary that was only a copy of the true one. He entered heaven itself. Now, to appear for us in God's presence. Nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang naging kordero na hain ang kanyang banal na dugo. Kung ang daladala ng high priest ay yung dugo ng kordero, ng lamb, this time, it's the blood of our Lord Jesus Christ. Look at verse 25. Nor did He enter heaven to offer Himself again and again. Hindi kinakailangan na paulit-ulit katulad ng ginagawa ng mga high priest during the Old Testament. The way the high priest enters the most holy place every year with blood that is not his own. Dugo ng tupa. Pero dito ang Panginoong Jesucristo, siya ay nagtungo sa sanctuary of heaven. Ang daladala niya ay ang kanyang banal na dugo at hindi na ito kailangang paulit-ulitin pa. Verse 26, then Christ would have to suffer many times
since the creation of the world. So kinakailangan, kung hindi effective yun, dapat paulit-ulit. But now, He has appeared once for all. Sabihin na natin, once for all. At the end of the ages, to do away with sin by sacrifice of Himself. And then pagdating ng verse 27, ang sabi dito, just as man is destined to die once, and after that, to face judgment. Alam nyo, kung i-interpret talaga natin ang verse 27, ang sinasabi dyan, just as the man of God, the Son of Man, the anointed Son of Man, die once. And after that, hindi na siya mamamatay muli. Hindi na paulit-ulit yung kanyang sacrifice. Because nung siya ay nabuhay na muli, He lives forevermore. And then, He will face judgment. Not to be judged, but to be the judge of the living and the dead. Look at verse 28. So Christ was sacrificed once to take away the sins of many people, and He will appear a second time. At pag siya ay nag-appear, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for Him. Why? Because He is the judge of the living and the dead. Alam niyo, ginawa ng resurrection ng ating Panginoong Jesucristo, ginapi, tinalo ang kapangyarihan ng kasalanan. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Hallelujah! Kaya tayong mga anak ng Diyos, kinakailangan manampalataya tayo. We need to overcome the fear of death. Kasi merong eternity na naghihintay sa mga tunay na anak ng Diyos. Sa mga tunay. Kaya nga napakahalaga na tayo ay manampalataya, kilalanin ang Panginoong Kristo sa ating mga buhay, kilalanin siyang Panginoon, at kilalanin siyang tanging tagapagligtas. Romans chapter 6 verse 9, for we know that since Christ was raised from the dead, He cannot die again. Isang beses lang yan. It is appointed. It is destined for the Son of Man to die once. Death no longer has mastery over Him. Verse 10, the death He died to sin once for all, but the life He lives to God. Napagtagumpayan na ang kamatayan. Ang pinakamatinding kalaban ng sangkatauhan, ang pinakamatinding kalaban ng lahi ng tao, ang pinakamatinding kalaban ng mga anak ng Diyos na pagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesucristo. That's the power of the resurrection of our Lord Jesus. Kaya nga, napakadami nating dahilan para tayo ay magkaroon ng kagalakan at pag-asa. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang masayang-masaya, punong-puno ng kagalakan at pag-asa. Sa kabila ng mga problema, merong joy deep within. Merong hope deep within. Amen. Punta tayo sa number 2. The resurrection of the Lord Jesus Christ made possible the outpouring of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, hindi lang yan basta ibinigay eh. Mayroong qualification, mayroong requirement para ibuhos. Hindi nyo ba napansin, ang Pentecost, ang Acts chapter 2 nangyari after the resurrection. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, hintayin nyo lang, wait. Ang sabi sa Acts chapter 2, ito yung Pentecost. Sabi dito, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Verse 3, they saw what seemed to be tongues of fire that separated and come to rest on each of them. All of them, sabihin nga natin, all of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Nang ang Panginoong Jesucristo ay mamatay sa krus ng Kalbaryo at muli siyang nabuhay, naging available ang outpouring ng Holy Spirit. Kaya nga ang anak ng Diyos, na nais niya na siya ay mapuspos ng Espiritu ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos, available yan. Why? Because Jesus Christ already died and rose from the dead.
Acts chapter 2, pagdating ng verse 32, pinakita natin yung Pentecost. Ang mga alagad ng Diyos, pinuspos ng Espiritu ng Diyos at ng kapangyarihan. Pagdating ng verse 32, God has raised this Jesus to life. And we are all witnesses of the facts. Exalted to the right hand of God, He has received from the Father the promise because of His resurrection. He has received from the Father the promised Holy Spirit and has poured out what you now see and hear. Nung nangangaral si Apostol Pedro, binabanggit niya yung nangyari. Napuspos kami ng banal na Espiritu. Ito yung nakikita nyo. Huwag niyong pagbibintangan na kami ay mga lasing. Na kami ay mga lasing ng alak. Kami ay lasing ng Espiritu ng Diyos kasi nabuhay na muli ang Panginoong Hesukristo. Amen. Ito yung pinangako ng Panginoon. Ang sabi, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and because of that, you will be my witnesses. That's the purpose. Bakit tayo pupuspusin ng banal na Espiritu? Kasi tayo ay magpapatotoo. Hindi lang yung ating mga salita, pero magpapatotoo ang mga buhay natin kung paano tayo binago ng Panginoon at sasamahan niya ng Diyos ng mga himala, mga kababalaghan na tanda. Amen. You will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Bakit? Because of the Holy Spirit, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. At yan ay naging possible because of the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ. May pinagagawa sa atin si Lord. Pero alam ni Lord, kung wala siya, hindi natin magagawa. Kaya available ang Holy Spirit at naging possible yan because of the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Matthew chapter 28, verse 19 to 20, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Sino dito anak ka ng Diyos? Inako mo na yang utos na yan sa buhay mo. Alam mo, may pinagagawa sa iyo si Lord. Na nandito ka sa mundong ito bilang anak ng Diyos, hindi lang upang tuparin ang iyong mga ambisyon at mga pangarap, may pinagagawa sa iyo si Lord. Sabihan mo nga ang iyong katabi, may pinagagawa sa iyo si Lord. Can I have your amen? Sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, go! Humayo kayo! Make disciples of all nations. Humayo kayo. Alam niyo, tinuturuan namin yung mga apo namin na pag kami ay nag-grocery, yung gusto nilang bilhin, babayaran nila. Anong gusto mo? Minsan kukuha yan nung cookies, nung ano ba yung gusto nila? Oreo. Minsan, inaano ni Pastora, ang binibigay, ano yan? Ha? Cream O. No, that's not Oreo, that's Cream O. Nakakabasa alam So, kukunin nila yung Oreo at tuturuan namin pumunta sa cashier. Pero alam nyo ba, kami din ang nagbibigay ng kakayanan para mabili nila. Kasi alam namin, wala silang kakayanan. So, bibigyan din namin. Pero mo, kami na nag-utos, sige, kunin mo yan, bayaran mo doon. Tapos kami pa rin ang magbibigay. Sige, pumunta ka na doon. Pero tignan nyo to mga kapatid. Ang sabi dito, and surely, I am with you always to the very end of the age. Nakita niyo yan? Inutusan, binigyan ng kakayanan, pwede nang may kakayanan ka na, sige, bahala ka na. Hindi ganon. Alam niyo ang ginagawa namin? Sinasamahan pa rin namin hanggang cashier. Alam niyo, ito yung senaryo. Ang sabi ng Panginoon, go and make disciples of all nations. Binigyan niya ng kakayanan, binigyan niya ng kapangyarihan, pero hindi pa nakontento ang Diyos. Ang sabi niya, surely, I am with you. Grabe naman si Lord. Inutusan tayo, binigyan ng kakayanan, sinamahan pa tayo. At paano tayo sinasamahan ng Panginoon? Sa pamamagitan ng Holy Spirit.
Ito ang kalagayan natin ngayon. Because of the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ, merong misyon na pinagagawa sa atin. Binigyan tayo ng kakayanan. Ang sabi ng Acts 1:8, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem, all Judea, Samaria, ends of the earth. May kakayanan ka na, may kapangyarihan ka, may anointing ka. Pero hindi lang yon, sasamahan pa kita. Grabe. Kaya nga, tayong mga anak ng Diyos, mananagumpay tayo. Amen? Ang pinakahuli, the resurrection of the Lord Jesus Christ gives Christians a living hope. Punong-puno tayo ng pag-asa. 1 Peter chapter 1, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy has given us a new birth into a living hope. Punong-puno ng pag-asa. Buhay na buhay ang pag-asa through the resurrection of Jesus Christ from the dead. And into an inheritance that can never perish, spoil, or fade, kept in heaven for you. Bakit punong-puno tayo ng pag-asa? Kasi yung Panginoon natin namatay pero muling nabuhay. Alam nyo, kung siya namatay lang, hindi siya nabuhay, wala tayong pag-asa. Kasi isipin natin, kung siya nga hindi niya napagtagumpayan ng kamatayan, paano pa kami? Pero ipinakita ng Diyos na napagtagumpayan niya ang kamatayan, kung kaya tayo ay punong-puno ng pag-asa, merong eternity na naghihintay sa ating lahat. 1 Thessalonians chapter 1 verse 9, they tell how you turn to God from idols to serve the living and true God, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who rescues us from the coming wrath. Niligtas tayo ng Panginoon. Meron kasing tinatawag na mangyayaring final judgment, the great white throne of judgment. Pero tayo na mga anak ng Diyos, iniligtas tayo doon ng Panginoon. Ibang judgment ang haharapin natin, the Bema judgment of God, the awarding ceremony in heaven. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Hallelujah! At dito na tayo matatapos, Romans chapter 8 verse 11. And if the spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who lives in you. Kaya nga kung ikaw ay tunay na Kristiyano, mamamatay man ang katawang lupa, sasamahan tayo, gagabayan tayo ng Espiritu ng Diyos at bubuhayin ang ating kaluluwa sa piling ng Diyos for eternity. And it's possible because of the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ. At dapat tayo ng mga anak ng Diyos, dapat punong-puno tayo ng gratefulness, punong-puno tayo ng thankfulness, punong-puno tayo ng pag-asa. Hindi tayo titigil na siya ay sambahin. Hindi tayo titigil na siya ay pasalamatan at patuloy natin siyang paglilingkuran. Tayong lahat ay tumayo. The power of His resurrection. Napakarami pa pong pwedeng pag-usapan. Napakaraming ginawa ng ating Panginoong Hesukristo para sa atin. Subalit sa umagang ito, pagbulay-bulayan natin ang tatlong ito, napagtagumpayan ang kamatayan, naging available ang Holy Spirit to strengthen God's people, to be with God's people, and we have the living hope because of the resurrection, because of the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. Bibigyan ko kayo ng ilang pagkakataon, ilang segundo o minuto to talk to Him in your personal way. Thank Him. Thank Him. Appreciate what God has done for you. What He has done for you personally. And I believe because of the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ, may mga nararanasan kang mga kakaibang mga pabor, mga kakaibang mga pagpapala mula sa ating Diyos. Nararanasan mo ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang pagsaba sa iyo. Thank Him right now. Iparamdam natin sa Panginoon na na-appreciate natin ang Kanyang sakripisyo
para sa atin. Oh, hallelujah. Listen to your people, oh God. Listen to your people. Hallelujah. Alam nyo, may mga tao na mapagpasalamat naman, pero nasa isip lang nila, nasa damdamin lang nila. Hindi nila na ipapahayag doon sa nais nilang pasalamatan. Subalit tayong mga anak ng Diyos, we are grateful. We are thankful to God. Amen! Ang pasasalamat natin sa Diyos ay hindi lang nasa ating isipan, hindi lang natin kinikimkim sa ating mga damdamin, subalit ito ay pinapahayag natin hindi lang sa Diyos, pinapatutuon natin ang kabutihan ng Panginoon, ang mga ginawa ng Diyos sa atin. At pinupuno natin ang mundong ito ng ating pasasalamat, mga papuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Thank you, Lord. Thank you, God the Father. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Minahal niyo po kami, pinili niyo po kami, pinalaya niyo po kami, niligtas niyo po kami, Panginoon. Thank you for the death and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Thank you for the power of God. Available lang to your people. Hindi po namin sasayangin, Panginoon. Subalit masasaksihan mo ang iyong mga anak dito sa Christ the Rock. We are not just observers, but Lord, our commitment to you is full blast. Because of your death and resurrection, hallelujah, ipapahayag namin ang mensahe ng mabuting balita, nagapi ng kamatayan, at aming ipapahayag ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At gagawin namin ito ng may kagalakan at punong-puno ng pag-asa. Maraming pong salamat. We thank you. We honor you. To you alone all the glory. To you alone all the worship. Our living God who lives forevermore. All the worship to you alone. In Jesus Christ's most powerful name we pray. Amen. Hallelujah. Pwede ba isigaw natin? Hallelujah.